Mga batas tungkol sa mga kaloob kay Yahweh. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita, kung may mamanata kay Yahweh na maghandog ng tao, iyon ay tutubusin ng ganito. Kung anak na lalaki mula sa 20 hanggang 60 taong gulang, ito ay susuriin upang palitan o tubusin sa halagang 50 pirasong pilak ayon sa timbangan sa santuaryo. At 30 pirasong pilak naman kung babae. Mula sa 5 hanggang 20 taon, 20 pirasong pilak kung lalaki at 10 pirasong pilak naman kung babae. Kapag 1 buwan hanggang 5 taon, 5 pirasong pilak kung lalaki at 3 pirasong pilak naman kung babae. Kung mahigit ng 60 taon, 15 pirasong pilak kung lalaki at 10 pirasong pilak naman kung babae. Kung walang maitutubos dahil sa kahirapan, ang taong iyo'y ihaharap sa pari at siya ang magpapasya kung magkano ang itutubos ayon sa kakayahan ng may panata. Kung ang panatang handog ay hayop, dapat itong ilaan kay Yahweh. Hindi ito maaaring palitan kapag pilit na pinalitan. Ang papalitan at ipapalit ay parehong ilalaan kay Yahweh. Kung ang ipinangakong hayop ay hindi karapat-dapat ihandog kay Yahweh, dadalhin iyon sa pari. Hahalagahan niya ito anuman ang uri ng hayop at hindi matatawaran ang halagang ipinasya ng pari. Kung tutubusin ang hayop, magdaragdag kayo ng halaga ng 5 bahagi ng halaga ng hayop. Kung bahay naman ang ipinangako, hahalagahan ito ng pari ayon sa uri at kayarian, at ang kanyang itinakdang halaga ay hindi matatawaran. Kung ang bahay ay gustong tubusin ng naghandog, babayaran niya ito na may dagdag na 5 bahagi ng halaga niyon at mababalik sa kanya ang bahay. Kung 1 bahagi ng lupang minana ang ipinangako, ang itutubos ay batay sa dami ng maaani doon, 50 pirasong pilak sa bawat malaking sisidlan ng sibada. Kung ang paghahandog ay ginawa sa simula ng taon ng paglaya, babayaran ito ng buo upang matubos. Ngunit kung ito'y ginawa matapos ang taon ng paglaya, ang itutubos ay ibabatay sa dami ng taon bago dumating ang susunod na pagdiriwang, babawasin ang halaga ng nakalipas na taon. Kung ang lupa ay nais tubusin ng naghandog, babayaran niya ang takdang halaga maliban pa sa dagdag na 5 bahagi ng halagang iyon. Kung hindi pa niya ito matutubos at ipinagbili sa iba, kailan may hindi na niya matutubos iyon. Pagdating ng taon ng paglaya, ituturing na nakalaan kay Yahweh ang lupaing iyon at ito'y ibibigay sa pangangalaga ng mga pari. Kung ang ipinangako naman ay ang lupang binili at hindi minana, hahalagahan iyon ng pari ayon sa dami ng taon bago dumating ang taon ng paglaya. Sa araw ring iyon, ibibigay ng nangako ang pantubos bilang handog kay Yahweh. Pagdating ng taon ng paglaya, mababalik ang lupang ito sa dating may-ari o sa kanyang tagapagmana. Ang halaga ng pantubos ay batay sa timbangan ng santuaryo. Bawat pirasong pilak ay katumbas ng 12 gramo. Hindi maaaring maipanata kay Yahweh ang panganay na hayop, maging baka o tupa, sapagkat iyon ay sadyang para kay Yahweh. Ngunit kung iyon ay hayop na hindi karapat-dapat ihandog kay Yahweh, tutubusin ito ng may-ari sa takdang halaga
maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halaga niyon. Kung hindi matubos, ipagbibili ito sa takdang halaga. Lahat ng lubos na naialay kay Yahweh, maging tao, hayop o minanang lupa ay hindi na maaaring tubusin o ipagbili sapagkat iyon ay ganap na sagrado sa Kanya. Hindi na maaaring tubusin ang mga taong lubos na naialay kay Yahweh, kailangan silang patayin. Lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Kung may nais tumubos sa alinman sa kanyang ikasampung bahagi, babayaran niya ito ayon sa itinakdang halaga nito, maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halagang iyon. Isa sa bawat 10 alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. Ang bawat ikasampung tupa o baka na mabibilang ay para kay Yahweh. Hindi iyon dapat suriin ng may-ari kung masama o hindi. Hindi rin iyon maaaring palitan at kung ito'y mapalitan man, ang ipinalit at pinalitan ay parehong ilalaan kay Yahweh. Hindi na matutubos ang mga ito. Ito ang mga tuntunin na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai para sa sambayanang Israel.